Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung ano yung current energy ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na tayo. Give me the message for collective. Ano yung current energy ng person mo ngayon? Ano yung current energy ng person mo? Okay. Bottom of the deck, the Hierophant reverse. Meron kang person na Taurus. Then, Gemini, Aquarius, and Libra. Meron din ako nakikita dito na Two of Wands. Reverse. So, itong tao mo, no, nawawalan siya ng pag-asa. Nahihirapan to, okay? Kasi lumabas ng Ten of Swords. Feeling nito, lahat ng ginawa niya sa'yo, tumama sa kanya. Ganun yung pakaramdam niya. Nakikitaan ko to na, alam mo yung tipo na hindi siya mapakali sa kanyang kinalalagyan ngayon. Nahihirapan siya. Kung gustong-gusto na niya ikaw makita, gusto kanyang sugudin, or gustong-gusto kanyang puntahan. Pero itong tao na ito, hindi pa makapunta sa panahon ngayon kasi nakikitaan ko dito na may distance pa sa inyong dalawa. Okay? Meron ditong Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Aquarius, and Libra. Kumbaga itong tao na ito, nawawalan ng hope. Kumbaga, no, siya yung tipo ng tao na hindi relihiyoso or sabihin natin na hindi siya naniniwala sa faith. Ganun ba? Kumbaga, nakikita ko dito, madali siyang matukso. Okay? Pero ganun pa man, ano, ito yung sitwasyon niya. Nahihirapan siya sa connection na to. Kumbaga, yung pagkakalayo niya dito. Nakakaramdam to ng pighati. Okay? Tinan pa natin kung ano yung current energy pa niya. Meron ditong Queen of Swords, Gemini, Aquarius, and Libra. Virgo, Capricorn, Taurus, then Wheel of Fortune. So, Strength reverse. Meron ditong Two of Pentacles and Four of Wands, Knight of Cups, and Seven of Swords. So, ngayon ito yung current energy niya, no? Nawawalan siya ng pag-asa. Kasi andito ka ngayon sa energy ng Queen of Swords. Nakikita ko dito, no? Meron kang dalawang tao sa buhay mo or pwede rin sabihin na meron dalawang tao nagkaka-interest sa'yo na handa na mag-offer ng kanilang damdamin, okay? Kaya lang itong taong ito, itong dalawang tao nito, magkaiba sila ng pag-uugali, magkaiba sila ng character. Kumbaga yung isa, nakikita ko to na patungo sa'yo. Kumbaga, no, nafe-feel ko dito yung person mo nahihirapan at ramdam ng person mo na marami nagkaka-interest sa'yo, okay? Pero ikaw, nandito ka sa Queen of Swords. Yung tipo ba ng energy mo ay hindi ka handa makipag-relasyon kasi andun ka pa sa healing. Nandito ka pa sa love self mo. Yung, kumbaga, binubuo mo pa yung sarili mo. Sinusunod mo yung intuition mo. Nagiging kang matalino, nagiging kang madiskarte sa sitwasyon. Nararamdaman ko din dito na handa ka tanggalan yung mga bagay na hindi na nakakabuti para sa'yo. Meron ako nakikitang mensaheng parating sa'yo, okay? Pero ganun pa man, ano, kahit dumating yung past person mo dito, okay? Andun ka sa point na handa ka nang ikat siya sa buhay mo. Okay? Ito lang na-feel ko. Malaking transformation na gaganap sa'yo. Mas sinusunod mo yung pangunawa mo kaysa sa puso mo. Then nakikitaan ko rin dito, ginagabayan ka sa mga bawat hakbang ng ginagawa mo. Then dito, no, dito sa Knight of Cups and Knight of Pentacles, nakikitaan ko dito yung malakas na Pisces energy and Virgo, Taurus, okay? Ito lang nakikita ko. Meron ditong dalawang tao na
nakakatangi sa'yo. Kumbaga yung isa, gusto niya ikaw bigyan. Okay? Kumbaga, pag siya nanliligaw, okay? Itong si Knight of Pentacles, siya yung tipo ng tao na malakas yung karisma, kumbaga talagang offer of love, may pagkaromantiko, i-offer niya talaga, hindi siya madamot sa'yo. Then ito naman si Nine of Cups, siya yung tipo ng tao na focus siya sa kanyang ginagawa, focus siya sa'yo, kumbaga handa na itong tumungo sa'yo. Then nafe-feel ko din dito, kaya nitong buuin. Kumbaga no, kung ano man yung mga nawala sa'yo sa buhay mo, no, kasi nakita ko nasaktan ka dito at hindi ka na nagtitiwala. Pero itong tao nito, kaya nitong gumugol ng oras para sa'yo, para pagkatiwalaan mo siya, okay? Kasi nakikitaan ko dito, Pisces energy, siya yung tipo ng tao na masipag, hindi talaga na-atras sa hamon ng buhay. Then ito naman si Pentacles, Knight of Pentacles, may pagkaromantiko to, okay? Kumbaga, kapag nanliligaw to, todo effort, bigay-bigay sa'yo, kumbaga binubusog ng mga biyaya or something na bulaklak, chocolate, mga ganun ba? May pagkaromantiko. Ito naman, Cups, kumbaga, alok niya, pareho silang may itsura, pareho silang meron, pareho silang ng may karisma, kaya lang, ikaw yung papipiliin dito, kaya lang dito ka sa Queen of Swords, masyado kang matigas. Kumbaga, dahil sa takot mo na rin magtiwala sa mga lalaki or wala ka ng tiwala talaga, andun ka sa point na mailap, okay? Masyado kang mailap. Then dito, no, sa Wheel of Fortune, nakikita ko dito yung magandang kapalarang naghihintay sa'yo. Kasi natapusan mo na naalisan mo na to, yung mga masasakit na nangyari sa'yo in the past. Then nafe-feel ko yung handa ka na. Sinusunod mo na yung iyong inner guidance, yung intuition mo. Then nafe-feel ko dito na may mensaheng parating sa'yo. Kumbaga nakikita ko dito na marami kang karunungan na nalaman. Ito lang nararamdaman ko, okay? Marami kang natutunan sa iyong nangyari in the past. Kumbaga naalisan mo to, nakat mo to. At dahil dito, ito na yung magsiserve sa'yo. Ang Wheel of Fortune, magandang kapalaran. Strength Reverse. Itong past person mo, pinanghihinaan siya ng loob, okay? Nawawalan siya ng tapang at lakas ng loob sa'yo. Kasi andito kasi energy ng Queen of Swords. Kumbaga, handa ka ng ikat yung mga bagay na hindi nakakabuti para sa'yo. So, itong tao nito, pinanghihinaan ng loob. So, before, nakikita ko dito na may pagka-sneaky energy siya, okay? Kumbaga, may pandaraya or pwede rin sabihin, inalisan ka nito. Pasensya na sa ingay ng tricycle, okay? Kumbaga, inalisan ka ng tao nito na, alam mo yun, may binaon na sakit sa iyo. Kumbaga, inalisan ka nito ng sugatan. Pero ganun pa man, dahil lumabas siya na naka-reverse, nagkakaroon to ng realization, okay? Ito yung gusto niyo mangyari, maging balanse para sa inyong dalawa. Kasi dumating yung pagsubok sa inyong dalawa, okay? Pero ganun pa man, ito yung gusto niyo mangyari. Meron ditong 1111, angel number. Yung pagkakalayo nyo na tauhan to. Kaya lang, syempre, pinanghihinaan to ng loob sa'yo kasi andito ka sa energy ng Queen of Swords. So, ito lang naman yung gusto niya or plano niya para sa'yo, no? Magkasundo kayo, magkita kayong muli. Pero nakikita ko may pagkikitang muli dito. Okay? Kaya lang, andun ka sa point na Queen of Swords. Magkita man kayo, pero matigas ka na. Ganon. Ito lang nararamdaman ko sa'yo. Hindi ka na magpapa-loko pa. Kasi kaya mo nang i-balance yung sarili mo. Ayaw mo na kasing maranasan tong ganito. Alam mo yung tipo na naka-stuck sa sitwasyon. Hindi mo makita yung yung liwanag para sa'yo sa connection na to. Kumaga kahit gumagawa ka ng paraan pero hindi ka pinapahalagan. Ayaw mo na ng ganong pakaramdam. Lumabas na ng naka-reverse, okay? So ngayon nakalaya ka na, pinalaya mo na yung sarili mo sa mga masakit na naranasan mo. Dahil tinulungan mo yung sarili mo, at dahil nakalaya ka na, dito napapasok itong magandang kapalaran naghihintay sa'yo. More than one pa, yung nagkakagusto sa'yo, okay? Ito lang nakikita ko. Tingnan natin kung ano pa yung mensaheng parating sa'yo. Give me the message. Ano yung mensaheng pinararating sa'yo? Yan, tumalsik agad to. Meron ditong segment, Courage, Truth, Shadow Work. Kumbaga, no, nafe-feel ko dito, nagkaroon ka ng tapang at lakas ng loob. Kasi andito ka sa energy ng Queen of Swords, naging kang matalino.
Lagi kang matapang. Hawak mo o kontrolado mo yung iyong sarili. Kumbaga nandun ka sa kalayaan mo, naging kang malaya. Dahil sa mga pangyayari, dahil tinuruan ka din ng person mo kung bakit ka nagiging ganito, dahil din sa kanya, okay? Kumbaga nalaman mo yung katotohanan mula sa'yo. Kasi nakikita ko dito na lagi kang nakatingin sa langit. Marami kang hinihiling sa langit. Maybe nakatingin ka sa mga bituin tuwing gabi, okay? Then nakikita ko din dito na pag-aralan mo yung shadow mo, yung dark shadow mo, na pag-aralan mong alisan, natanggap mo yung katotohanan. Then, inayos mo yung sarili mo. Ito lang yung nafe-feel ko. Then, ngayon, nakikita ko na dito yung handa ka na, naging kang matapang. Naibalik mo yung tapang mo. Ganun. Give me more information. Lumabas to. So, meron ditong no. Ayaw nito na maging kang ganito. Okay? Ayaw ng person mo na mawala ka sa kanya. Okay? Kaya, ayaw nito na ikaw ay maging matapang. Kasi once na hindi ka matapang at nagiging kang sunod-sunuran sa kanya, kontrolado ka niya eh. Kaya ayaw niyang mangyari yun. Okay? No, sleep on it. Ayaw niya. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Parang alam mo yung tipo na hindi siya payag sa malaking pagbabagong nagaganap sa buhay mo. Kasi hindi kanya na-control. Meron ditong lunar eclipse. Open the door the higher dimension, okay? Kumbaga, dahil nagkaroon ka ng tapang, naalisan mo itong mga pangyayari, mga masasakit na karanasan mo. Ngayon, nag-open ang pintuan ng langit para sa'yo sa mga bagong oportunidad. Mas marami blessing na dumarating sa'yo, okay? Ito lang nararamdaman ko. Maybe meron kang hinihiling sa buwan. Or lagi kang nakatingin sa langit. Give me more information. So, nakikita ko dito yung familiar. Nakikinig ka na at natuto. Kumbaga sa nakikinig, maybe may nagpapayo sa'yo na kung saan nasusunod mo ito. Na itong pagpapayo sa'yo, marami kang natutunan dito kasi naging familiar ka na sa sitwasyon, okay? Ito lang yung nakikita ko. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.